Meron pa ba tayong first timer dito? Taas po kamay, mga first timer. Ay, si nanay. Sa akin nanay. Vacation lang. Ah, may nanay wala. Welcome po. Welcome to Logos Global Missions Taiwan. At tayo yung nagkakaisa dito na ang Panginoong Jesus lang ang kita. Wala na iba. Amen? Amen. At di po nakakilala sa akin, ako po si Brother Nel. And mapapataras na lang ako dito. Kasi malapit na po kami, tayo na rin po kami. Dating simple po kami yung family namin. 1 month pa lang kami sa Holy Tayo. Kaya kung saan po yung asawa ko, doon kami. And excited po ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Amen po ba? At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi maraming ginagawa ang Diyos sa buhay natin na hindi natin inakala na gagawin ng Panginoon. Amen. Alam mo, ilang beses tayo hindi nagtatapat, pero ang Diyos ang tatapat. At nakakatuwa kasi nararamdaman natin yung pag-iingat ng Panginoon sa panahon na meron tayo ngayon. At kaya po gusto ko po, every time po isama sa panalangin ang bansang Pilipinas. Alam mo, kailangan isama natin ang ating bansa. Whether you like it or not, uwi tayo doon. Wala tayong pakialam ngayon dahil hindi natin naranasan. Pero kailangan ipanalangin natin doon. And pray din sa Taiwan kung saan tayo ginagamit ng Panginoon. Lahat po tayo dito na sa mission field. Kaya ang pangalan ng Logos Global Missions. Kaya nasa mission field ka. Huwag po tayong manawan o mabut ng iba at mapalapit sila sa Panginoon katulad ng may mga tao na mulig sa atin. Alam mo kung walang nagbahagi sa atin, malamang wala tayo dito. At kung mayroon man nagbahagi sa iyo noon, malamang hindi mo maranasin yung kaputihan ng Panginoon. Ano yung nakagandahan po ng ministeryo na meron po tayo sa Logos Global Missions Taiwan. Sa pamumuno po ng ating senior pastor, Pastor John, and regards din po sa ating pastor na Pastor Ray, Pastor Ron. All the leaders of, and workers po ng Logos ay kami po ay nagpapakumbaba na talaga sa Panginoon ang gumalaw ang Diyos kung saan man tayo tinatayo ng Panginoon. Kaya naniwala ko kung saan ka tinanim, doon ka aani. At magtanim ka lang na magtanim. Ngayon pag-uusapan po natin ang mahalang part po ng isang Kristiyano. At this month, it's about our anniversary. 11 years, I think, diba? 11 years. And ang team po natin elevate. So, sa paraan po ng trabaho mo ngayon, ang tanong ko, nag-elevate ka ba? Kasi parang, sa umaga, yun na naman, itong machine na naman, parang yun at yun pa rin. Sa tingin mo, nag-elevate ba? Parang, for how many years ito ginagawa ka? Ibig sabihin ng elevate, hindi ka na kontento sa paraan na gusto mong gawin ng isang bagay. At gusto mong galingan pa. And sa panahon po natin, bilang Kristiyano, hindi lang po ito isang kataga na elevate tayo every year. Pero personal ba ng buhay mo, nag-elevate ka ba? Lalo na sa relasyon mo sa Panginoon. Kasi hindi po ito religion. It's all about relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya pagkasabi sa katabi, tuloy lang, walang away, walang ayaw. Tuloy lang. And bago natin ituloy, pwede kaya ko yung saglit at tayo basahin natin yung natin declaration. Tayo po tayo saglit. Sabay-sabay po tayo. Today I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was said so I will be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. Maupo na po tayo. Excited po ako ibahagi ang salita ng Panginoon. At hayaan niyo po ako na gamitin ng Diyos to be a mouthpiece of His word. Amen po ba? So, ito pong tanong, paano mag-elevate? Ito yung tanong una, paano natin matitiyak na ang ating ginagawa ay maayos sa kalooban ng Diyos? Kasi pag wala ka sa kalooban ng Diyos, napapagod ka. Pero pag nasa kalooban ka ng Diyos, napapagod ka, pero may kapayapaan. Yun ang pinakamahalaga. Baka kasi, katulad na ito, hindi ka tinawag ng Diyos sa isang bagay na diyan ka, kasi minsan, ba't manirapan mo? Malamang kasi, baka hindi ka talaga dyan.
At ang trabaho po ng simbahan at ang worker po natin na hindi po tayo manatili lang sa labas, ay sa loob, kundi lumabas para ibahagi ang salita ng Panginoon. And alam niyo po ba, paano ba mag-elevate? And ano po pangalang tanong na pag-uusapan natin? Anong tunay na kahulugan ng pagiging karapat-dapat na manggagawa ng Diyos? Ay, ayoko, hindi naman ako magaling sa Bible verse. Ay, hindi ako dyan. Ngayon, mag-aaralan po natin, hindi lang po itong elevation o pag-elevate into ano ba yung trabaho mo o work mo, hindi ako dyan. Pero personal life mo ba? Kasi baka ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, dry na dry ka pa rin sa pananampalataya. May konting unos, umaayaw ka na. O ano ba, ako ba sumasalag ka na, parang bakit ganito? Kaya ano bang tunay na kahulugan ng pagiging karapat-dapat na manggagawa ng Panginoon? At pangatlo, sa paraan tayo makapagpalalim ng pananampalataya at usunod kay Kristo. Katulad po ng isang magsasaka. Ako po yung lolo ko po yung magsasaka. Kasi lolo ko yung taga-Tacloban. Tatay ko na nag-ano rin siya, nagsasaka rin siya before, nandun sa probinsya namin. Ang magsasaka po, ganito lang yan, magtatanim at magtatanim niya. Whether baguhin man po yan, magtatanim pa rin yan. Kasi bakit? Kasi alam niya reward. Alam niya daraan yung bagyo, pero alam niya hindi magtatagal. Alam niya na pag nawala na wasak may paluin niya, mabahabag siya, pero hindi magtitigil, magtatanim pa rin niya. Ano ibig ko sabihin? How to elevate? Ay isang pagkatawag o isang may relasyon sa Panginoon, kahit ano man daanin ng buhay mo, hindi ka titigil magpuri sa Panginoon na mag-desert ka. Ito lang ang tanong ko, whether you like it or not, God will use you. Sabihin mo sa kanila mo, ikaw na next. Wala, glory. Wala. Kaya, ang tanong ko, ang message ko for this morning is about being a worthy worker of God. You can be a worker of church, you can be a worker. But how to be a worthy? To be worthy. Ano ibig ko sabihin? Kahit meron kang, pwede kang tumayo dito, magpagamit sa Panginoon. Pero sa tagal mo nang nagpapagamit sa Panginoon, hanggang ngayon, hindi ka lumalago. Tama po ba? Amen. Bato-bato sa langit at tamaan sana. I want to be straight with you guys, mga kaibigan. Ngayon, pag-uusapan ng elevate. Kasi hindi ka pwede mag-elevate nang walang proseso na gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Kaya sabi ng Panginoon, basahin po natin, if you have your Bible, ang 2 Timothy chapter 2 verse 15, sabi dito, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya kung babasahin niyo po sa 2 Timothy chapter 2, the rest of the chapters, ay ito isang exhortation, tagubili ni Paul para kay Timoteo. Kasi si Timoteo po, ang nag-mentor sa kanya si Paul, Apostle Paul. Kaya, bakit napunta niya dito sa salita na to? Kasi may mga gagawin ang Panginoon sa buhay ni Paul, ay sa buhay ni Timothy. And basahin na si NLT, sabi sa NLT, ang ginamit ng diligent is work hard. So you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker. One who does not need to be ashamed and who correctly explain the word of truth. Kapatid, ito lang gusto kong sabihin sa inyo umaga na to. Bakit ka nandito, nakakarinig ng salita ng Panginoon? Because you are being approved by God. Hindi ko pwedeng nakarinig lang na walang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya lagi ko sinasabi dito, ang simbahan na to ay ospital, hindi ito, kaya kung dito nga lang eh. Minsan, try kaya natin na mag-share ka dito, ang kasabihin mo kung nagbuhay mo dati. Kasi baka mag-share nakaka-bless, o binibless siya. Ngayon, tapatan tayo, mag-share ka dito, ito buhay ko dati, ito ganito. Yun ba buhay mo? At doon makikita ang glory ni Lord na paano binago ka. Pumunta ka ng mga prison sa loob ng kulungan. Pag doon, nagsabi na doon, siyempre alam mo lahat ito, mamamatay tao. Pero pag nandoon ka, pag nakita mo, nag-explain at nag-share siya ng bahagi ng salita ng Panginoon, magtataka ka, Panginoon, may paraan pala para baguhin mo mga tao ito. Kaya ang church po, hindi po ito patagalan. Ito'y patatagan sa pananampalataya.
Kaya ganito na lang po ang binibigay na pahayag ni Paul sa kanyang mini-mentor na si Timothy. At sa Tagalog, tatagalogin ko pa, para alam niyo. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ewan ko ba tayo Bible-believing Christians, natatakot tayo sa magbahagi ng salita ng Panginoon. Samantalang ang daming false churches teaching, ang lalakas na loob mag-invite. Pero tayo bilang tayo. Pero totoo naman ang Diyos sa buhay mo. Di ba? Elevate mo. And dito po, pag-usapan po din natin ang sinasabi ni Paul para kay Timoteo, balik na po lang natin, bigyan din ng background. Ano ba sinasabi dito? To understand Timothy's background, kaya nung sinabi ng 2 Timothy o 2:15, may sinabi dito si Paul na do your best to present yourself to God as one approved. Ito isang bahagi. Si Timothy po ay pinanganak po siya a Jewish mother. Jewish po mother niya, si Eunice. And meron siyang tatay, Greek. Greek ang tatay niya, kaya half po si Timoteo. Half po siya. And his mother, our grandmother, si Lois, were devout believers who instructed him in scriptures from a young age. Baka yung baby pa si Timoteo, binabahagi na siya sa salita ng Panginoon ng kanyang mga magulang at ng kanyang lola. Kaya nang-miss ko lola ko eh. Kaya yung mga lola niyo talagang God-fearing at talagang yun. And this solid biblical foundation prepared Timothy for his ministry, equipping him with a knowledge of the Old Testament scriptures and a deep spiritual upbringing. Kaya kung ikaw nang po hindi nanggaling sa isang Kristiyanong pamilya, hindi pa huli lahat para simulan mo ngayon. Kaya malaking advantage po talaga pag mayroong isang magulang o tatay na may God-fearing, nagsisimula kasi ang teaching sa loob ng bahay. Kasi Timoteo, bago siya ginamit ng Panginoon, nahasa na siya sa loob ng bahay. Ako po may anak na si Rabbi. Hindi niya alam ang ginagawa. Siya sama ko sa Bible study, hindi sige maaga, hindi niya alam. Pero alam niya, mali pa lang siya, pinapractice ko na siya na maglingkod sa Panginoon. At balang araw, kasabihin niya, magpapasalamat sa akin. Ganun po ako. Kaya po, nung araw din po nito, na sinabi po ni Paul, his close relationship with Apostle Paul, is extremely a strong influence in today's Timothy's ministry. Kaya nung second missionary journey po, kung mababasa nyo sa Acts 13, I think Acts 16, nung pumunta si Paul sa Lystra and Derbe, nakilala niya itong young Timothy na to. At nakita niya, hindi ko na to, gusto ko ba, ampunin ko na to. Simula nung sinama na second missionary journey ni Paul si Timothy. At doon po nagsimula ang training ground ni Timothy sa mission field. Ay naku po, naalala ko pa. Ko lang. Nung ako po yung kabata-bataan pa, na sinama ko ng uncle ko na pastor sa urban, sa isang place sa Imus. Isang gumang kami sa Talahiban. Tapos di ko alam, meron pa ng barangay sitio pala sa gitna. Pumunta kami doon at doon ang first Bible study ko po. At sinama ako doon. Ako taga-dala lang ng tinapay, tagbigay ng tinapay sa mga bata. Mga bata, walang damit, uhugin, yayakap sa'yo. Alam mo yun? Tapos nagpipreach ang uncle ko, nasa harapan ako, nag-aano ako. Tapos nagpapasuso na 16 years old dyan na bata. Ang bata na, may anak na. At di lang yun, nagpapasuso sa harapan mo. Ikaw nag-preach ka, tapos kita yung, alam mo yung wala silang yun ang ministry ko. Sabi ko, Lord, yung ministry parang doon ako sa urban ministry, poor ministry. Kaya bumaba ako doon sa mga kailangan makaano sa Panginoon. Nag-street evangelism din po ako. Kaya nung ginamit ko ako ng Panginoon, 8 years po ako sa youth ministry. Kaya yun po yung ministeryo ko. Kaya naiintindihan ko po nung kabataan ko, nandun ako nahasa. Pero, dito po kay Paul, from that point, Paul became a mentor to Timothy, referring to him. Kung babasahin niyo po sa 2 Timothy 1:2, chapter 1, verse 2, sinabi nito, true child in faith. Kaya nung 1 Timothy 1:5, sinabi naman ni Paul, my beloved son. So, inaangkin na to ng spiritual father niya, si Paul. And
Paul entrusted Timothy with significant responsibilities, including accompanying him in missionary journeys, overseeing the church. Kaya, nung nasa Timothy, 2 Timothy po si Paul, ay si Timothy, nasa ano siya, Ephesus, siya ang head pastor. Young pastor ng Ephesus. Pag-usapan po natin to. And that time, habang nag-encourage po si Paul kay Timoteo, ay nakakulong po si Paul. Nakakulong siya at nag-encourage siya. Ikaw kaya, pag dumaan ka sa isang trials ng buhay mo, mag-encourage ka ba ng iba? Ang hirap kaya nun. May problema ka, tapos ikaw pa yung magbibigay. Alam mo kung kailangan ng pera, tapos may nangangailangan. Minsan tayo, ang hirap kasi minsan ikaw kailangan magpalakas, ikaw kailangan i-encourage. Pero pag nalaman mo pa yung nangyari sa iba, mas grabe ba malaki ka? Doon naliliit ang problema mo, may mga problema pa pala iba masigit sa'yo. Si Paul, nag-encourage pa siya. Actually, ito po yung huling letter ni Paul kay Timothy. Kasi alam niya, ito niya yung huling, i-persecute na siya. Noong that time. And then the letter reflects the urgency and intensity of Paul's final instructions as he anticipates his impending death. At kung po si scholar po, ang area na po na pinagkulungan ni Paul ay sa Mamertine prison, ang pinakamalamig na prison noong that time. Kaya mahirap po ang sitwasyon ni Paul. Pero kita mo naman po ang ministry ng Panginoon sa buhay ni Paul. Ang madaling na katotohanan ng ito ay makikita natin doon sa sulat na binigay ni Paul kay Timothy. Ano naman ang role ni Timothy sa Ephesus? Paul assigned Timothy to a pastor the church in Ephesus in 1 Timothy 1:3. Ephesus was a major Roman Empire city known for wealth, commerce, and temple Artemis. Alam mo yung temple Artemis po? Hindi po, dito ginagawa yung, alam mo yung kay Greek word na kay Diana, gods of fertility. Kaya dito, yung temple na to ay magandang temple po ito. Ang temple na to ay ito yung era po ni Timothy, yan po yung pagan churches na sinasalan ni Timothy. Kaya nung share sila ng gospel, umaalma itong pagan worship na God na to. Yung mga manggagawa niya. Bakit po ba? Kasi po, si known as Diana in Roman culture and was of ito po ay 7 wonders of the Asian world, renowned for magnificent size and beauty. The temple played a significant role in Ephesus religions, cultural, and economic life during Timothy's time. Ano ba meron dito? Kasi po, ang Artemis Ephesus was depicted as many breast figure. Alam mo yung mga labas yung mga ganun po siya. At naghahain ng mga pagan gods dito. Kaya po, nung time po sa Acts 19, mababasa nyo, i-recall yung Acts 19, nang ma-encounter ni Paul si Demetrius, a silversmith, nagkakaroon siya ng riot, siya nagpumpos ng riot para si Paul ay bugbugin o Kasi yung silversmith sa Demetrius, ang trabaho niya kasi mag-curb ng mga pagan idols. Ngayon, ang problema, nung nakakakilala sila sa gospel, hindi na sila nagsusuporta doon sa pagan idols na yun. Yung problema, kaya umaalma yung mga manggagawa noong that time. Kasi pag nakakilala ka sa Panginoong Hesus, siyempre isusuko mo yung idols mo. Lahat ng yun ang trabaho ni Demetrius. Kaya nag-alma siya sa Acts 19. Kaya pinabugbog niya si Paul. Nagkaroon siya ng riot. Yun po istorya. Kaya, nung sinasabi ni Paul kay Timoteo, ito ang mangyayari kung dyan ka. Kaya gusto ko magpakatagal ka. In that time po, in the early 30s pa po si Timothy nung nandun po siya maging head pastor ng sabi mo 30s, ang tanda na pala, hindi po. Sa Roman Greco culture, ang 30 years old that time, ang pinakabata sa kanila na mag-lead ng isang pastoral church. And ang 2 Timothy, 1 Timothy at Titus, kung mabasahin nyo, ito po ay epistles ng pastoral. Pag ikay leader o kaya gamit sa church, ito yung mga babasahin. And the church faced challenges like false teachings, moral decay, and social pressures. Why? Kasi maraming Kristiyano doon na magkakaroon ng festival, hindi pwede hindi sila pumunta. Sama kayo nakarinig ba kayo?
Oo, katulad sa atin, kahit sa Christian community tayo sa loob ng Pilipinas, may mga festival, may mga fiesta. Ano ba yun? Pupunta ka doon. Eh, siyempre, saan ba inihain yung mga handa? Hindi doon sa gods, sa pagan. So that time, moral decay pressure. Church ba ako dito? Pero ang festival doon, maganda doon eh. Kaya ang problema nung ni Timothy, bata siya, tapos ang pinaka-culture ng Rome that time, Ephesus Church, is commerce, mayaman, wealth, but mas malaki kasi yung pagan paganism. Pero ngayon po, ito na lang po yung natira at dinadayo po. Anong meron dito? Itong church na to, nung panahon ni Timoteo. And yan po yung church na ngayon, yung pagan na Diana. Wala na po siya, wala lang. And ano po bang ibig sabihin? Nung time na sinusulat ni Paul to, Timothy was relatively young and faced various challenges, including opposition from false teachers and the pressures of leading the church. Problema, bata siya. Kaya tingin sa kanya, in 1 Timothy 4:12, let no one despise your youth. Kaya yung napayo ni Paul kay Timothy, let no one despise your youth. Kaya be a good example in speak, di ba? Yun ang payo sa kanya. Let no one despise your youth in 1 Timothy 4:12. Then, ang sulat ni Pablo ay nagsilbing personal na pagpapalakas ng loob at gabay sa ministeryo na meron si Timothy. Kaya itong letter na to ay parang talagang binuhos na lahat ng encouragement ni Paul para kay Timothy. And he urges Timothy to remain steadfast, to endure hardship as a soldier of Christ. Kaya yung 2 Timothy chapter 2, may 3 bagay na ginawa na example, metaphor si Paul. Una, ano yung metaphor niya? Ang metaphor na ginamit niya, a soldier should be soldier of Christ. Kasi, dito pa lang po, in 2 Timothy, present yourself to God as approved. Dito po, ano ba yung na soldier? Sa atin, masugatan man niya, tutuloy pa rin, lalaban pa rin niya. Kaya ginawa ng metaphor nito ni Timothy. Kaya basahin niyo po 2 Timothy chapter 2, ginamit niya 3. At ang pangalawang ginamit niya is like a athlete who running the race, discipline. And ang ginamit rin po niya, pangatlo, is farmer. Kaya ano ba meron 3 ito? Commitment, discipline, and reward. As a Christian po, we should, if you committed to the Lord, i-commit mo ng buhay mo. All out. Kasi ang problema ng mga hindi naniniwala, tumitiwalag sa pananampalataya, imbis na committed ang paniniwala, committed ang pananaw sa Diyos, committed talaga. Imbis na committed talaga. As an athlete, discipline ka. May disiplina ka. As a worker of Christ, may disiplina ka. At pag-usapan natin, anong disiplina to? At hindi lang yun, as a worker of Christ, magtanim ka na lang magtanim kasi alam mo reward sa ulit. Kasi alam natin yung reward. And, kaya nga, pag-usapan natin, ito na po, being a worthy worker of God. May pangatlo pong problema nung panahon ni Timothy. Kahit po sa kanya, hindi nagkakaroon ng worthy. Why? Kasi may manggagawa sa loob ng church ng Ephesus na nagkakos ng false teaching sa loob. Kaya po, ang hirap po maging pastor, ang hirap din maging leader. Kasi sa loob ng simbahan, lahat po yan kakausapin mo. Lahat po yan naalagain mo. May mawala at mawala talaga dyan. Kung meron mang member na masakit na mapagsabihan, masakit na masabi at lumayo ka, mas masakit po yun sa leader at pastor. Kasi masakit din sa amin yun. Na kahit anong gawin namin, kailangan namin ibigay salita ng Panginoon eh. Magtumayo doon. And whether you like it or not, kailangan namin sabihin yun with love. Pero hindi mo masabi yun, wala talagang worthiness. Ibig sabihin, imbis na yung submission para sa Panginoon. Sabi, minsan ako na lang tatanong. Sabi ko nga na last time sa Taicho, pag one time nag-preach man ako, nagbabago yung salita ng Panginoon, hindi ko na itinataas ang Panginoon Jesus, i-correct niyo ako. I-allow you to do that for me. Being a worker, you must worthy.
Ano ba ibig sabihin dito? But should profane idle babblings, for they will increase more ungodliness. And may dalawang tao kasi ng times ni Timothy. And their message will spread like cancer. Hymenaeus and Philetus of this word. Dalawa po ito. Nandun siya sa worker ni Timoteo, but ano sila ng mga false na katuruan. Kasi ang sabi nila, kung tutuloy po natin, may sinabi sila dito, who have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past. Nabuhay na daw si Kristo that time. Sinasabi nila, wala na. Yung resurrection tapos na. And they overthrew the faith of some. So maraming naniwala. Parang naiintindihan ko, meron pong kwento, meron po kaming dating pastor, nung magdarating na yung 2,000K, sabi daw, darating na daw yung end times. Nagbahagi siya doon. So nahati ang church. Kasi yung 2K daw, nandiyan yung 2K bag noong that time. Kaya ang dami nag-withdraw nun eh. Kasi mawala daw yung ano. So binahagi niya, nakatapusan na. Hindi nangyari. So nahati ang simbahan. Nakakalungkot lang. Hanggang ngayon pastor na yun. Mali yung tinuturo. Naging false, pastor. False teaching na pastor. Kaya po, pinaka-nakakalungkot, pag nagmamarunong ka na, mas marunong ka na sa Diyos, nawawala ka na sa yung ibig ko sabihin. Pero sabi dito ni, nevertheless, the solid foundation of God stands heavily sealed. The Lord knows those who are His, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Alam ng Panginoon kung sino sa Kanya hindi. And pag-usapan natin last, dito magtatapos. Being a worthy. How to be a worthy of Christ. Una, sabi ito, to present yourself to God. Ano ibig sabihin? The time Timothy was called to live in a way that gained God's approval, emphasizing diligence, integrity, and faithfulness in the ministry. Magtapat ka lang sa Panginoon. May kahinaan, manghihina ka, may mga bagay na matatapa ka, pero huwag kang titigil. Not unless na sinabi, not unless na, sabi nga may nagsabi ng youth kapon, nag-prayer meeting kami online. Bata pa niya, pero ang iniisip niya, paano pwede pag wala na, pag namatay ka na, ibig sabihin tapos na yung buhay mo, na pagkamitin ka ni Lord. Malamang, ganun talaga. Pero, tanong, natapos mo ba talaga yung calling ni Lord sa iyo? Tinapos mo ba talaga? Ba kasi, nag-aantay ka lang ng yumaman, mamatay, mag-isa umaga, pray, mag-church. Pero, the entire year, yun lang ang ginagawa mo. Hindi ka umabot ng iba, hindi ka nag-share ng Word of God. Kaya, lagi kang ganun. Parang, Lord, sabi ni Lord, sa mga disciples niya, lumabas kayo. Make disciples all nation, baptizing the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Kaya ang buhay, isang Kristiyano po, hindi lang para sa iyo, para din sa iba. Kaya paikot-ikot na lang ang buhay mo. Kaya minsan, ako, guilty rin ako that time, naging comfort ko na lang simbahan. Hindi na ako lumabas. Kaya nung sinabi ko sa Mr. Pastor para labas sa commission ako, nagalit siya. Ba't ka lalabas? Gusto po ni Lord yun ako sa labas. And pakatdalawang story short, nandito ko sa harapan niya. Kasi kung di ko nag-desisyon, malaki pa palang plano ng Diyos sa akin. Minsan, para mag-elevate ka, panghawakan mo yung faith. Kasi doon ka mag-elevate. Not by mind, nor by power, by the Spirit of God. Dadalhin ka ni Lord sa mga bagay na hindi mo akalain dadalhin ka. Pero padadaanin ka ni Lord para i-refine ka. Magkakamali ka. Magkakaroon ka ng decision na hindi. Pero yung gabay ng Diyos nandun, ibabalik ka niya. Ilang beses ako nawala dito, nagdadrive ako. Ilang beses ako nawala sa Taiwan. Pero kung nagdala sa Taiwan, lahat ito updated. Ibabalik ka pa rin doon sa kanya. Kaya sabi ko, lagi kong sinasabi, mawala ka man, doon ka pa rin ibabalik ni Lord sa tunay na pag-calling mo. Your gift is maybe anointed one. Gagamitin ka ni Lord para saan? And ano pa bang ibig dito? A worker does not need to be ashamed. Timothy's role as a pastor involved hard work, especially in dealing with false teachings. Paul wanted him to be confident knowing God would approve of his efforts.
Kapatid, kahit nahiya ka magsalita sa anong magsabi ng salita ng Panginoon. Kasi nga, hindi mo pinag-aaralan talaga yung salita ng Diyos. Kasi baka ang hirap kasi dito sa atin, maniniwala ka na ako, oo ka lang na oo. Pero pag lumabas ka, maraming mag-reject sa'yo. Magbahagi ka ng salita ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon Jesus, huwag ka na magtaka. Diba? The Lord will hate you because of me. Yun ang sabi ng Diyos, huwag ka na magtaka. May times na mag-preach ka, mag-share ka, hindi maniwala sa'yo, hindi makikinig sa'yo. Pero sabi ng Panginoon, ako ang bahala, hindi ikaw. Kaya sabi mo nga, Lord, let your anointing be upon me because the Holy Spirit will convict, convince, and convert. Magtatanim lang ako no matter what happen. Kaya sabi ko sa ministry ko in Christ alone, hindi man ako matandaan, basta matandaan ka, tapos. Amen ko ba? Amen. Ang mahalaga, hindi makilala ang church, makilala ang Diyos. Pero ang church ay parang dito lang para maasain ka. Dito, tatapyasin ka. Pero dito yung support ng pamilya. Dito walang iwanan. Kaya sabi ko nga, Panginoon, more of you, less of me. And ito po, pangatlo, rightly dividing the word. Rightly dividing the word, the truth, Timothy needed to be skilled in teaching and interpreting the scripture. This was crucial in the context of Ephesus. Why? Because maraming mga churches ang Ephesus that time, ang kalaban nila is false teachings. And sabi dito, Timothy's ability to handle God's word properly would ensure the church stayed grounded in the truth. Kaya, pag ikay malalim at manatag sa salita ng Panginoon, secure ka na alam mo hindi ka makasaside sa kaliwat kanan. Diretso ka lang. Pero sabi ko sa last part na 2 Timothy, pero huwag ka rin mag-argue. Huwag mo naman inibati sa salita ng Panginoon para masabi mo tama ka. Alam mo ang taong maraming alam, tahimik. Ang taong walang alam, maingay. Subak mo yung lata na walang laman. Pag alam mo, ang bagay na salita ng Panginoon, confident ka, Lord, hindi siya maniniwala sa akin ngayon. Pero Lord, nagtanim ako dyan. Lord, ikaw na pala. Di ayaw eh. Encounter mo nga, Lord. Pero kapatid, minsan pag ini-encounter ka ni Lord, may masakit na part. May kaya nang i-give up ka. Kaya pag sinabi mo, Lord, thy will be done, ingat ka. Kasi meron talagang thy will be done. May isusuko ka sa Panginoon na kailangan isuko mo. Kaya sabi ko nga lagi, may dalawang bagay lang alam meron na sa simbahan na ito. Lahat tayo nagkakasala pa rin. Yung isa, nauuli, yung isa nagtatago. Amen po ba? Kaya magpakatututo sa Panginoon. Hindi po kasi sinasabi ko dahil sa sarili ko, dahil sa salitaan ng Diyos. Kasi si Paul, ganoon na lang po siya, determinado. At dito ko pagtatapos, ano pa being worthy? Una, 3 W, work diligently studying the Word. Pangalawa, wisely divide the truth of the Word of God. Yung pangatlo, walk faithfully and ashamed in the Word of God. Pag-aralan mo ang salita ng Panginoon, hindi i-reveal to sa Lord without the Holy Spirit revealing it to you. Kaya sabi mo nga, magpapakatotoo lang ako sa mga kapatid, baka ngayong taon na to, matatapos na ng taon na to, mag-ask ka kay Lord, Lord, ako pa rin ba mag-isa mag-work? Or pwede ba magpadala ka ng tao na alagaan? Kasi sabi sa Matthew, di ba? Make disciples to all nations, baptizing in the name of Father, the Son, and the Holy Spirit. Mag-alaga ka kaya ng mga bagong mananampalataya. Kasi ang paglago po, hindi lang ikaw mag-isa. Kailangan may kasama ka. Ang problema sa loob na simbahan, akala natin, alam na natin lahat. Yan po aking natapos na. Sorry na. And lastly po, in verse na gusto ko sa ating tanong sa inyo, to be a worker of God, ayaw mo patay. Ito yung tanong na gusto kong sagutin natin ngayong umaga na. Sabi dito, how can I deepen my daily study of God's Word? Sasagutin ko kayo sa salita ng Panginoon.
Kasi ayaw ko sagutin na sarili kong ano. Gusto kong word of God pa rin. Sabi dito, this book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate day and night. Diba? That you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Kaya, nung sabi dito ng Panginoon, expect ko lang sa inyo, na ang salita na po ng Panginoon dito ay para mapalalim tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Kasi kailangan mong gawin ito upang regular na sa pamumuhay. Hindi lang po ito'y sinabi lang namin. Ito'y gawin mo. Kasi baka araw-araw kasi baka mali ang puso natin. Malamang ngayon, Lord, refine me. Bukas, Monday to Friday, dating gawin. Nag-aalala ka pa rin. Ang gagawin ko kami, Lord, maubos na naman. Ano ba? Diba? Pag linggo ka lang na-equip, pero pag Monday to Friday, balik ka pa rin sa dati. Diba? Kaya sinabi ko nga sa atin, pag ang ano natin, every year, diba, Holy Week. Sabi ko dapat yung Holy Week, hindi lang Holy Week, hindi ka lang isang linggo, dapat holiday. Every day ka holy. And gawin mo ang itong habit magbasa. Para magkaroon ka ng tamang direksyon sa buhay. Amen po ba? Pangalawang tanong, nasasagutin natin, sabi dito, are there areas of my life that fully align with God's will? Sabi ni David, ang kanyang panalangin, search me, O God, and know my heart. Diba? Try me and know my anxieties and see if there is any wicked in me and lead me the way of everlasting. Minsan hindi po natin napapansin, may mali pala sa puso natin, na bahagi natin buhay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga po na humingi tayo ng tulong sa Diyos. Kapatid, ito sabi ko sa inyo tapatan. Nagtatides naman ako worker naman ako Kung tides ka, nag-worker ka, pero wala ka naman sa kalooban ng Diyos, ginagawa pa rin yung hindi kalooban ng Diyos. Hindi pa rin siya okay. Amen ba? Gawin mo pa rin ang kalooban ng Panginoon. Hindi po din sinabi ng simbahan. Ito ay sinabi ng Biblia. Kaya bilang isang worker, ang hirap isang sabihin. Kasi masasaktan talaga yung tao. Kaya sabi ko laging word of God. Then, ano po ba ang pangatlong? Last, how can I be more faithful servant of God? Even in the face of trials. Para maging mas tapat ka sa tagapaglingkod ng Diyos, lalo na sa harap ng pagsubok, kailangan mong manatiling matatag at hindi natitinag. Dahil kung alalahanin mo na ang lahat ng bagay na meron ka ay bigay ng Diyos yan. Pag binigay ng Diyos yan, alagaan mo. Kaya kung may gift ka, ipagamit mo yan sa gawain ng Panginoon. Eh marahil, hindi ka marunong tumugtog, hindi ka marunong magsalita. Hanggang on the way yun, mapag-aralan mo. Pero hindi man posible, hindi ka marunong umiti. Ibig sabihin, pag umiti ka, nagkari, so church tayo, ano ka? Ang sarap naman mag-get dito sa Taiwan. Diba? Ang sarap mag-ministry sa Taiwan. Kasi pag nag-ministry ka sa Pilipinas, pag wala kang trabaho, hindi ka ano talaga doon. Abono ministry ka doon. Even dito kasi, salamat din sa Panginoon, ginagamit tayo ng Panginoon in a special way. May trabaho kayo. Kaya ngayong umaga na to, therefore, beloved brethren, be satisfied, steadfast, immovable, anything about in the world. Why? Because the Lord knows that your labor is not in vain in the Lord. Hindi tapon po. Tanim ka lang ng tanim. May bunga yan. Hindi ito magtatapos sa testimony ko, personal testimony ko. Hindi po lingid po sa inyo. Pagkatapos po nang nag-speak ako nung nung February sa camp, diba? Camp? Kami ginamit ng family camp. After a week, nalaman ng asawa ko, matatanggal siya sa trabaho. Victorious yun, yung camp na yun, pagdating. Upo kami dalawa. Daddy, anong gagawin natin? Mawala akong trabaho. Si Mami, pray natin. After a week, first week ng March, we go into the refining stage. Lord, what's next? Hindi na ako tatanong, Lord, bakit? Sabi ko, Lord, what's next? Iyak ang asawa ko, sinusundo ko siya sa work. Iyak ng iyak sa loob ng sasakyan. And, sabi ko, Lord, ano ba? Ang hirap. Ang hirap. Kasi walang trabaho. Wala rin akong trabaho. Diba? Kaya KBS ako KBS lang umaasa. And I pray, Lord. Pray kami. Tapos si Rabbi.
That's mommy's work, daddy. Oh, but this is the last day of this work, her work. And alam mo, pray kami, victorious that time. Simula po 3 months na walang trabaho ng asawa. In 3 months na yun, sabi ko, Lord, what's next? And I pray, and to tell you honestly, hindi mo sabihin asawa ko lagi matibay. O daddy, ano gagawin mo? Anong mo? Hindi ko alam, wala akong masagot eh. Iyak lang ako sa Lord. I pray, I kneel down to the Lord. Tapos sabi ko, Lord, anong plano mo yung masunod? Pero kung saan mo ko dadalhin, Lord, mas lalo ako. Anong ginawa ko? Lumabas ako. Natandaan ko, may isang youth ako ng worker ko, youth, sabi ko, Chad, di ba mayroon kayo youth doon sa Michin? O kuya, sino nag-aalaga sa inyo? May mga Indonesian and Christian po doon nag-aalaga. Bakit doon? Dapat? And to cut the long story short, doon ako nabuo ng ministry. Youth. Anilaga ko ay 17 na kabataan. Ano yung sabihin? Imbis na magmumuk ako, mag-ministeryo, whether you like it or not. Lumabas ako sa loob ng simbahan. Alam mo yung singpong ministry, paggabi, naging coordinator po ako. 5 na lang kami, nag-church doon. Ang ginawa ko, labas ako, Lord, hanap ako. Doon ako minsan sa pipray ako, nag-ano ako. Yung mga kabataan na yun, ngayon napuporgy sila, gagraduate na po sila. Hindi man sila perfect lahat, may mga makeup, pero ang ginawa ko dito, Lord, imbis na magtingin ako sa sitwasyon na ang nangyari sa amin, magtitingin ako sa iyo. Kaya doon po nagkaroon ng birth yung youth ministry. Yun ang first ministry ko. 8 years. Tapos binalik ako ng Lord sa youth ministry. In that time, when I was, sabi ko, isang month na lang, wala na kami kakainin. Sabi ni sister siya, bro, di ba may sakyan ka, maghatid ka sa airport? Ay, praise the Lord. Naghatid ako sa airport. Madaling araw. Nagkaroon ako ng finances na para sa maport. And to tell you honestly, sinama ko asawa kong drive, punta kami sa dalawang i-applyan hindi na mura. Alam minsan, ibang Diyos. Kasi yung work na tinanggap ng misis ko ngayon, yun ang work na nireject siya nung una. Ano ibig sabihin? Pumunta kami doon. Pumunta kami sa Holy. Wala pa kaming bahay. Tapos naka-enroll na si Rabbi. Pumunta kami doon. Pwede ba may isla pa ba? O, isang isla na lang. Pwede na kami enroll ngayon. Mami, mag-enroll tayo. Meron kami last 3,000. Kasi alam namin 3,000 naman. So punta kami, uwi kami, pray Lord, thank you. Tapos dumating yung nang pag-start ng work ng asawa ko sa micro. Alam mo, bumalik kami sa school. Sabi palang babayaran namin 1,300 lang. Hindi pa ito catch. Sa micron kasi, basta may anak ka, may 5,000 na support ng company sa anak mo. Sabi ko, Lord, how to be worthy? God is worthy. And sabi ko nga, grabe ka, Lord. Hanggang ngayon po, every Friday, meron kami Bible study sa iyo. 1 hour na po ako nabibiyahe. Minsan 1 AM ako umuwi, pero okay lang. Kasi kailangan supportan yung ministry doon sa Sinpo. Ano ibig ko sabihin? Huwag ka magtatanong kay Lord. Sabi mo, Lord, para saan to? Kasi yung nangihina ako, nagpalakas ako sa ministeryo, lumabas ako. At doon nagkaroon ng ministry ng iyo. Minsan, magkakaroon ng birth. Kasi may proseso ang Diyos. Yun ang testimony ko sa inyo. Kaya sabi ko nga, Lord, nung hindi ko lang share to naalala ko lang na victorious nung nag-camp, tapos pagkatapos ng camp, tinesting ako. Lord talaga, so totoo talaga. Tapos talaga tinesting talaga. Pag-performance, walang trabaho asawa ko. Minsan, to tell honestly, pupunta ako sa simbahan dahil may kainan. Doon kumakain kami. Hallelujah. Di alam ng iba to, sinasabi ko sa inyo. Kasi, mabuti ang Diyos. Kaya, sabi ko nga, how to be a worthy. For us today, the word of truth is in the Bible. The very book you hold in your hands. It helps you think. Nandito lahat. Why? Because being a worthy worker of God, we must study the word and apply it to our lives. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Father God, for this morning, Lord. Aming mapagmahal na Ama sa langit, Panginoon. Kami po ay muling nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa aming aral na aming
natanggap may umaga na to. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na bibigay buhay, liwanag at gabay sa aming pamumuhay. Tunay po, napakadakila mo at karapat-dapat sa aming papuri at pagsamba. Panginoon, tulungan mo kami na hindi lamang kami maging nakapakinig ngayong umaga na to ng iyong mga salita, kundi Panginoon, maging tagapagpatupad din kami nito, Lord God. Bigyan mo kami, Panginoon, tapang ipamuhay ang katotohanan na aming natutunan at patuloy po kami maglingkod sa iyo na may kababaang loob at may katapatan at walang ikinahihiya. Naway maging ang mga manggagawa, Lord God, ng Logos Global Missions na si Kausyong Panginoon ay maging mga manggagawa na karapat-dapat sa iyong paningin. Masipag, tapat, Panginoon, na naglilingkod ng buong puso. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya na hindi at ipaalala mo sa aming Panginoon ng umaga na to na ikaw ang aming gabay at lakas sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, punuin mo ang aming mga puso ng iyong kapayapaan at kagalakan habang kami, Panginoon, naglilingkod sa iyo. Kahit sa gitna, Panginoon, ng pagsubok, tulungan mo kami maging liwanag sa aming pamilya, komunidad, at lahat ng lugar ng aming nararating, Panginoon, habang kami ay aalis sa lugar na ito, Panginoon, pansamantala. Naway ang iyong presensya ay sumama sa amin. Panginoon, patuloy mo kaming ingatan at patnubayan sa bawat takbang ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pagmamahal at biyaya. At lahat ng ito ay binabalik namin sa pangalan ni Jesucristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat magsabi ng Amen. To God be the glory. It's time for na-bless po ba tayo? Wow. Kasi sobrang nagmay kami. Pero, sabi nga, being worthy, worker of God. Diba? So, tingnan mo yung katabi mo kung worthy na ba yan? O hindi pa sabi ng Lord, wait lang. Kasi I will make him or her worthy. So, what time is it? It's giving time. So, ito po yung first natin for today. Sabi po sa Leviticus 27:30, 1/10 of the produce of the land, whether grain from the fields or fruit from the trees, belong to the Lord and must be set apart to Him as holy. So, yung 10% po pala, sabi ko hindi ako kakabahan dito eh. Pero, yung 10% po pala is holy and para sa Him. So, sabi nga dun sa Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of your crops. So, ako po personally, dito po talaga ako sa Logos nagbigay ng tithes. Matagal na po akong Kristiyano, and we do practice tithing. Lagi po yung sinasabi, every service, hindi po yan mawawala. Pero, dito ko po talaga na-practice. Sabi nga nila, di ba, practice makes perfect. So, nung mabigat po yan. Hindi, sa totoo lang, kahit po Kristiyano na tayo, on my own experience, matagal na pong Kristiyano, pero hindi ko po talaga binibigay yung tithes ko. Hindi ko binibigay yung 10% or yung hindi po ako nagta-tithes. Nagbibigay lang ako ng kung ano, bukal sa puso ko. Kasi sabi naman yun naman ang sabi ng Lord. Give kung ano ang willingness ng heart mo. Pero po, bilang nag-elevate na Kristiyano, we want to elevate also yung pagtatides natin. So sabi ko nun, Lord, magtatides ako. Sabi ko ganun. So, nagsasearch po ako ng church. Hindi, sa church po sana namin sa Pinas, kaso sabi ng friend ko, yung church natin sa Pinas, hindi nila kailangan. Yung tithes mo, hindi nila kailangan yun.
Kasi po medyo may kaya yung mga member ng church. So, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng church na kailangan yung pwede akong mag-tithe. So, ayun nga, dinala ako dito sa Logos. And ito po yung first time ko to share tithing. Siguro kasi, alam ng Lord na hindi ka pa nagtitithe, so share niya. Pakata tayo to share offertory kung ikaw mismo sa sarili mo is hindi pa. So, I'm so blessed and it's a privilege para tumayo, sharing the tithing. Kasi, hiningi ko yan sa Lord. Tapos nung sabi ko, masakit sa puso mo. Hindi naman masakit sa puso, pero mabigat, Lord, 10%. Ang bigat magbigay nung una. Pero once you practice it, hahanapin na yan ang heart mo. To the point na pag nag-withdraw pa, sabi nga diba, parang 10% of produce mo is holy for the Lord. So, yung 10% na yun, makikita mo na yun as holy. So, gagalawin mo. Pagkuha mo ng pag-withdraw mo, i-keep mo na yun kasi para sa Lord yan. Holy yan. And as time goes by na pinapractice ko yun, hindi mabigat. Lord, hindi mabigat. Hindi ko na iniisip na, minsan nga may times ko na sobrang liit ng sahod. Tapos ang dami ng bills. Sabi sa akin ng leader ko yata yun, or some of my friends, sabi niya, ganito gawin mo, list down yung expenses mo, pero unahin yung tithes mo. Kasi pag inuna mo yung mga expenses mo, negative ko na sa tithes, wala ka talagang ibibigay. So, lagi mo yan unahin. No matter what, kung ano yung sum ng expenses mo, let the Lord provide for it. Hindi para ikaw ang problema. Sabi ko nga ng isang beses, Lord, kulang talaga, Lord. Sabi, Lord, daming bills, ganyan. Pero sabi ko, hindi, Lord. Yung 10% is para sa'yo. Ano dyan, Lord? Sabi ko, gusto binigay ko sa'yo yung 10% ko, binigay ko sa'yo yung tithes ko. And makikita mo how the Lord works. Lagi po natin isipin. Alam niyo, meron pang sinabi sa akin at talaga ako tumatatak sa isip ko. Nung hindi pa ako faithful tithers. Sabi ng pastor na nag-preach, sabi niya, ang bibigay natin sa Lord, yung pinaka-best. Diba? So, meron akong, pera ng wallet ko is 1,100 yata po yun. O 1,500. Sabi nila, kung ano daw yung pinakamalaki sa wallet mo, yung pinibigay mo sa Lord. Sabi ko, ba't ba ako hindi nagpapalit? Sabi ko, gano'n. So, bakit ba ako hindi nagpapalit, Lord? Sabi ko, gano'n. So, bigit mas time ako kayo sa 1,000 ko. So, binigay ko yun sa Lord. Lord, sandaan na lang itatapong natin. Pero, yung bang kasiyahan na ipaparamdam sa'yo ng Lord na hindi ka pagkukulangin. Pagbalik ko po dito, sobra po, nakapulo lang yung gasto sa Pinas kung nagbabakasyon. So pagbalik ko dito, Lord, baba ng sahod ko, kulang yung ganito, ganyan. Tapos hanggang sa nag-ayos po ako ng mga wallet, ganyan-ganyan, sila nag-organize. Hala, may nakasuksok na 3,000. Sabi ko, hala Lord, ang dami naman ito. Pero 1,000 lang yata yung kailangan ko, 3,000 yung nasa wallet. So ganun po ang Lord mag-provide. Ganun po ka-amazing ang Lord. Actually, magaling mo akong bakasyon. So, somehow, ngayon is, nag-ipon ulit tayo. Pero, sobrang blessed kasi nandito yung magulang. Andito yung mama ko ngayon. So, nagbakasyon po ang mama ko from Philippines. And kuya ko din, nandito po siya from Nangan. So, yung hindi man financially na makikita mo, hindi man sobrang dami na naman ang wallet mo, hindi naman malaki yung naman ng ATM mo, pero makikita mo yung gratefulness ng Lord sa buhay mo, sa buhay ng family mo, every time you do your tithing. So, kung sabi ko nga po, hindi po madaling yung time, yung talents, madali yan ibigay din. Somehow. Pero yung pinakahuli po talaga, yung tithing, parang yan po yung pinakamahirap. So, try to practice it. Hindi po yan malaking kawalan, pero malaking privilege yan na maibigay natin yung thanks natin sa Lord. So, yun lang po, kasi sinabihan ako na huwag masyadong mahaba. So, let's pray for our tithes.
Yes, Lord, Panginoon, we worship you, Lord. We praise you, Lord, Panginoon, sa buhay namin at Panginoon, sa lahat ng crops, Panginoon, na nare-receive namin, Lord God. Lord, continue to bless, Panginoon, each and every one of us, Panginoon. And also, Panginoon, the tithes and offering we want to give you, Lord God. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang pangailangan ng bawat isa, Lord, nakikita mo, Panginoon, yung mga expenses, Lord, na ang laki-laki na meron kami. Pero Lord, we declare and we claim, Panginoon, that you are a generous God, Panginoon, na nakikita mo yung puso namin, Panginoon. Give us a heart, Panginoon, na willing to give what's best for you, God. Panginoon, bigyan mo kami ng puso na laging nagagalak, Panginoon, na sumunod at maglingkod sa iyo, Lord God. Lord, mga tithes and offering na to, Panginoon, is ikaw nga po ang patuloy na mag-protect, Lord God. Ikaw po ang patuloy na mag-bless, Panginoon. Especially, Panginoon, sa mga hawak, Panginoon, ng iyong naika po, Panginoon. Lord, magamit naman po ito, Panginoon, para sa ikalulugod, Panginoon, ng iyong Panginoon.